Pustahan kung sino ang mapipiling Santo Papa umaarangkada pa rin online. Cardinal Luis Antonio Tagle, isa sa mga nangunguna. Kung sinong iba pa, alamin! Mahigpit na ipinagbawal noon pa man ng Vatican ang pagpustahan kung sino ang magiging Santo Papa, pero ang mga netizen hindi pa rin nagpapapigil. Ayon sa American Cable News Network na News Nation, as of May 5, 2025, $13 million have already been placed in bets sa Polymarket, ang American cryptocurrency-based prediction market platform on who will be the next pope. Batay sa Polymarket, nangunguna si Italian Cardinal Pietro Parolin, 29% votes. Sumusunod naman ang ating minamahal na si Cardinal Luis Antonio Tagle na may 19% votes, habang si Cardinal Matteo Zuppi from Italy naman ay may 11% votes at si Cardinal Peter Turkson from Ghana ay may 10% votes. Sunod naman ang Italian Cardinal na si Pier Battista Pizzabaglia na may 9% votes at Cardinal Peter Erdo from Hungary na may 7% votes. Accurate ba ang pustahang ito pagdating sa pagpili ng susunod na Santo Papa? Hindi! Katunayan, noong Papal Conclave 2013 kung saan napili si Cardinal Jorge Mario Bergoglio bilang Pope Francis, nasa 15th place lang siya sa naganap na pustahan noon. Kaya, walang track record na maituturing ang mga pustahang ito. Sabi nga ng mga pumupusta, katuwaan lang naman daw. But here are some serious facts in the upcoming conclave. 132 na cardinal electors mula sa 71 bansa ang boboto. 53 ang taga-Europa, 38 ang taga-North, South at Central America, 21 ang taga-Asia, 17 ang taga-Africa, at 3 naman ang taga-Oceania. Sinaliksik natin ang mga pangalan ng contenders na lumalabas sa international at local media at sa Polymarket, at narito ang mga impormasyon. Si Cardinal Pietro Parolin ang Vatican Secretary of State sa panahon ni Pope Francis. Siya rin ang naging chief advisor ng Santo Papa, lalo na sa usaping government at international issues. Kilala siyang diplomatic at well-versed sa global church affairs, na isa sa mga tinitingnan sa pagka-Santo Papa. Pinaniniwalaang tanggap siya ng mga konserbatibo at progresibong mga kardinal. Tinagurian namang Asian Francis si Cardinal Luis Antonio Tagle. Katulad ni Pope Francis, nakikita siyang progresibo, compassionate, open, inclusive, at nakakakonek sa kabataan, lalo na dahil sa paggamit ng social media. Mas nakilala sa buong mundo si Cardinal Tagle matapos siyang italaga ni Pope Francis noong 2015 bilang pinuno ng Caritas Internationalis at noong 2019 naman bilang Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, ang missionary arm ng simbahan. For more videos like this, subscribe to Jing Casañeda on YouTube. Si Cardinal Pier Battista Pizzabaglia ang first Latin Patriarch of Jerusalem na naging kardinal noong 2023. Kinikilala rin ang kanyang pagiging bihasa pagdating sa Middle East, partikular sa Israel at Palestine War sa Gaza. Si Cardinal Matteo Zuppi ay kilala naman bilang the Italian Francis dahil sa kanyang pastoral heart. May koneksyon din siya sa Sant'Egidio, global lay community na nakatutok sa pagsisilbi sa mga nasa laylayan ng lipunan. Noong 2013 Papal Conclave, isa sa tinitignan si Cardinal Peter Turkson. Kilala rin siyang energetic at konserbatibong kardinal. Pero hindi niya tinitingnan ang homosexuality na isang krimen sa Africa, lalo na sa Ghana. Kilala si Cardinal Peter Erdo bilang konserbatibong kardinal dahil sa kanyang pro-life na pananaw sa pagpapakasal at pagpapamilya na nakabase sa turo ng simbahan. Sa huli, naniniwala akong tulad ng sinasabi ng mga kardinal, ang Espiritu Santo ang gagabay sa kanila. Kung sino nga ba ang kanilang nararapat iboto na mamuno sa simbahan. Kaya isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kardinal. Sabi nga sa hit movie na Conclave na napanood ko sa Netflix, panoorin nyo rin yun ha. The one chosen may not be the most visible or obvious candidate, but the one the Spirit has quietly prepared. Tulad na lang ng nangyaring pagpili kay Pope Francis noong 2013. In my latest column in the Philippine Star, please check it out, I post these questions
and points of reflection in choosing the next pope. What does it mean to lead the church today? What kind of church have we become? What kind of church do we hope to be? Malaki ang magiging papel ng susunod na Santo Papa sa pagsagot sa mga tanong na ito. I pray that whoever gets chosen will carry forward the legacy of Pope Francis, that he will lead with the same tenderness that melts walls, the same boldness that challenges injustices, the same wisdom that invites even the doubters home. We need to feel again that faith is alive, that holiness is possible. Let us open our hearts in prayer, because the future of the Church does not belong to one man in white, but to all of us who carry this faith forward. For more videos like this, subscribe to Jing Casañeda on YouTube.